Ang paghinga ni Isabel Bel Reyes ay biglang huminto nang marinig niya ang tinig sa kabilang linya. Ang kasal ng kanyang hipag, si Crisanto Cris de la Rosa, ang pinag-uusapan. Ngunit ang boses ni Doña Elena, ang kanyang biyenan, ay parang yelo, malamig, matigas, at walang halong damdamin. Nakatakda na ang lahat, Bel. Ang matigas na sabi ni Doña Elena, tila ba nag-uulat lamang ng isang stock market update. Pero may problema. Wala nang upuan sa venue. Siksikan na talaga. Huwag na kayong pumunta. May mga importante kaming bisita na hindi pwedeng maiwalaan ng pwesto. Ang mga salitang yon ay hindi isang pakiusap, kundi isang direktang utos, isang pambansang insulto na binalutan ng napakabigat na pagpapanggap. Hindi na ako kailangan doon, ang sigaw ng isip ni Bel. Hindi ako pamilya. Isa lang akong kasangkapan na madaling itatapon kapag tapos na ang seremonya. Nagpilit si Bel ng ngumiti, isang nangiti na walang kabuluhan. Pumayag siya agad. Opo ma, naiintindihan ko po. Pagkababa ng telepono, nawala ang pilit ng ngiti. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit at sakit, ngunit ang isip niya ay kagyat na gumawa ng isang mapanganib na plano. Agad-agad siyang nag-book ng 5 tiket papuntang Palawan. Kinagabihan, halos masira ang kanyang cellphone sa dami ng missed calls mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ang malamig na boses ni Doña Elena kanina ay nabahira na ngayon ng takot at desperasyon. Tila ba bigla siyang nawala ng lahat ng kayabangan. Dumating ang hapunan sa magarbo nilang bahay. Ang malaking espasyo ay puno ng katahimikan at mabigat na pakiramdam. Para kay Doña Elena, ang hapunan ay isang sagradong ritual, isang tradisyon na dapat sundin ng lahat. Ngunit sa paningin ni Bel, isa lang itong marangyang teatro. Sa hapagkainan, nakahain ang mga pagkaing inihanda ni Bel ng may buong pagmamahal. Malinamnam na lechon at malambot na bibingka, paborito ni Marco at ng kanyang mga magulang. Naglagay si Bel ng isang piraso ng lechon sa plato ni Don Ricardo, ang kanyang biyenan, nakilala sa kanyang pagiging mayabang. Bahagya itong tumango at nagsimulang magsalita tungkol sa nalalapit na kasal ni Cris. Halos 1 linggo na lang, kasal na ni Crisanto. Maayos na ang lahat. Ang The Royal Grand Hotel ang pinakaklase dito sa Maynila. Dapat makita ng tao ang estado ng pamilya natin. Sa tuwing naririnig niya ang salitang estado at reputasyon, nasusuka si Bel. Ang lahat ay isang malaking palabas. Sinubukan niyang maging masaya para kay Cris, ngunit ang kanyang tingin ay napunta kay Marco, ang kanyang asawa, na bigla ring tumingin sa kanya. Medyo nag-aalangan si Marco, ngunit sapat pa rin upang marinig ng lahat sa hapagkainan. Bel, may gusto akong sabihin sa'yo, ang panimula ni Marco. Biglang lumubog ang puso ni Bel. Ang kanyang masamang kutob ay nagsimulang maging totoo. Ano po yun? Binaba ni Marco ang kutsara at tinidor. Tumingin muna siya sa kanyang mga magulang, humihingi ng pahintulot, bago bumalik ang tingin kay Bel. Ang daming bisita sa kasal ni Cris ay mahahalagang business partners ko at ni Papa. Puro mayaman at makapangyarihang tao. Kaya, naisip ko lang, huwag muna nating imbitahan ang mga lolo't lola mo at ang mga tiyo at tiya mo. Bawat salita ni Marco ay parang matatalim na karayom na tumusok sa puso ni Bel. Natulala siya. Agad na naging tahimik ang hapagkainan. Mabilis na sumingit si Doña Elena na may pilit na magandang ngiti. Huwag kang mag-alala, Bel. Ginagawa lang iyan ni Marco para sa ikabubuti ng pamilya. Ang pamilya mo, sanay sa simpleng buhay. Baka hindi sila komportable sa lugar na yon. At paano pa ang mga tiyo at tiya mo? Baka magkamali sila at masira ang reputasyon ng pamilya natin. Narinig ni Bel ang bawat salita. Hindi iyon payo, kundi isang insulto na binalutan ng kasinungalingan. 3 taon na siyang manugang at sanay na siya sa pagmamaliit ng pamilya De La Rosa sa kanyang pamilya. Isang retiradong guro at isang simpleng tindera
sa palengke. Malaki ang agwat kumpara sa mga De La Rosa, ngunit hindi niya inakala na sa mismong kasal ng kapatid ni Marco, ganito pa rin nila gagamitin ang estado ng buhay ng kanyang pamilya upang ituring silang kahihiyan. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking minahal at pinakasalan niya. Umiwas ito ng tingin, halatang nahihiya, ngunit wala siyang balak na bawiin ang sinabi niya. Inakala ni Marco na ang katahimikan ni Belle ay isang pagpayag. Alam mo na, Belle, pamilya tayo. Kailangan nating magtulungan. Kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Ang sabi ni Marco, pilit na nagpapanggap na normal ang lahat. Ang pagkain sa bibig ni Belle ay biglang naging lasang-lason. Hindi niya ito malunok. Binaba niya ang kanyang kutsara at tinidor. Sinubukan niyang panatilihin ang kalmado niyang boses. Opo, naintindihan ko po. Busog na po ako. Akyat na po ako, ma, pa. Tumayo siya, yumukod ng bahagya, at nagmamadaling umakyat sa itaas. Ayaw niyang makita nila ang mga luhang gusto nang tumulo sa kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto ng kwarto at doon siya umiyak ng malakas. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na naipon sa loob ng 3 taon ay biglang lumabas. Ano ang mga sakripisyo ko para sa pamilyang ito? Ang kanyang mga ipon, ang kanyang mga bonus, pati na ang bahay na nakapangalan sa kanilang dalawa ay galing sa mga magulang niya. Sinubukan niyang maging mabait na asawa at matulungin na manugang para lamang sa kaunting respeto. Ngunit ang nakuha niya ay pagmamaliit at mapait na insulto. Ang kanyang luha ay tumulo sa pisngi, ngunit sa kanyang puso may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ang kanyang pasensya ay naubos na. Kung minamaliit nila ako, ipapakita ko sa kanila ang resulta. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kahinaan ay napalitan ng determinasyon. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinapos ang booking. 5 tiket papuntang Palawan, Sabado, Disyembre 25, araw ng kasal ni Chris. Aalis sila. Siya, ang kanyang tatay Manuel, nanay Lydia, kuya Joel, at ate Sara. Panahon na para magbakasyon ang pamilya Reyes at lumayo sa mga sinungaling na De La Rosa. Matapos niyang mag-book, natanggap niya ang confirmation message. Ngumiti siya, isang mapait na ngiti. Hindi ako mag-isa sa larong ito. End of part 1. 2. Kinabukasan, sinabi ni Belle sa pamilya De La Rosa na uuwi siya sa bahay ng mga Reyes upang maghanda para sa kanyang plano. Ang tahimik na pagre-rebelde. Nakita siya ng nanay Lydia niya at agad itong nag-alala. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka mukhang pagod? May problema ba kayo ni Marco? Nagpilit si Belle ng ngumiti. Wala po, Nay. Siguro po ay dahil lang sa trabaho kaya po ako pagod. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Naghintay siya hanggang sa dumating ang kuya Joel niya at ang ate Sara para sa hapunan. At saka siya nagsalita. Mapa, kuya, ate, meron po akong sasabihin sa inyo. Huminto silang lahat sa pagkain. Huminga si Belle ng malalim at sinabi ang kanyang desisyon. Nagbook po ako ng flight papuntang Palawan. Aalis po tayo sa Sabado. 5 araw po tayo doon. Nagulat ang tatay Manuel niya. Palawan? Bakit biglaan, anak? Hindi ba't sa Sabado ang kasal ng hipag mo? Nag-alala rin ang nanay Lydia. Anak, importante ang araw na yan sa kanila. Hindi maganda na wala tayo roon. Baka magalit sila. Alam ni Belle na ganito ang magiging reaksyon nila. Kaya kalmado siyang nagpaliwanag. Ikinuwento niya ang buong pangyayari noong nakaraang gabi. Mula sa ugali ni Marco hanggang sa mga masasakit na salita ni Doña Elena. Walang labis, walang kulang. Hindi siya umiyak. Pantay ang boses niya, ngunit ang bawat salita ay puno ng sakit at sama ng loob. Matapos siyang magsalita, naging tahimik ang buong bahay. Umiyak ang nanay Lydia, naawa sa anak niyang nagtitiis ng lahat ng sakit. Ang tatay Manuel, ang mabait na guro, ay naging galit ang mukha. Ang kuya Joel niya ay hinampas ang mesa. Mga walang hiya,
Paano nila nagawa yan sa kapatid ko? Nay pa, tama ang desisyon ni Belle. Hindi tayo dapat pumunta sa kasal na yon para lang mainsulto tayo. Dapat tayong magbakasyon. Hinawakan ng ate Sara niya ang kamay niya para aliwin siya. Belle, marami ka nang tiniis. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Nandito kami para sa'yo. Tahimik ang Tatay Manuel sa loob ng ilang minuto. Tiningnan niya si Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagmamalaki. Nagsalita siya at ang kanyang boses ay malungkot. Patawad, Belle, dahil sa wala kaming kayang ibigay sa'yo, kaya ka nagtitiis sa kanila. Agad na umiling si Belle. Hindi niyo po kasalanan pa. Hindi po ako kailanman nahiya sa pamilya natin. Nabigo lang po ako dahil nagkamali ako ng pinili. Ang biyahe pong ito ay para maging masaya kayo at makabawi ako sa sakit na naranasan ko. Sa huli, nagkasundo silang lahat. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit at pagsuporta kay Belle. Ito ay hindi lang isang biyahe. Ito ay isang pagpapahayag. Isang deklarasyon na hindi lang basta-basta matatapakan si Belle at ang pamilya Reyes. Ang kanilang pagmamalaki ay hindi mabibili ng pera at kayamanan. Ang paglalakbay na ito ay ang simula ng kalayaan ni Belle. Miyerkules ng gabi, 3 araw bago ang kasal, umuwi si Belle sa bahay ng mga De La Rosa. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Marco na nakaupo sa kama at mukhang galit. Sa paanan niya ay ang maleta na inihanda ni Belle, nakabukas, at ang mga damit ay nagkalat sa sahig. Alam niyang nalaman na ni Marco ang lahat. Ano ito, Belle? Saan ka pupunta? Tumayo si Marco. Puno ng pagdududa ang boses. Kalmado si Belle na binaba ang kanyang bag at nagsimulang pulutin ang mga damit. Dahan-dahang tiniklop ang bawat isa. Tulad ng nakikita mo, magbabakasyon ako. Bakasyon? Baliw ka ba? Sa Sabado ang kasal ni Chris. Ikaw ang hipag niya. Pamilya tayo. Aalis ka sa ganitong mahalagang araw? Sigaw ni Marco. Ang galit niya ay nagpabago sa mukha niya. Huminto si Belle at tumingala upang tumingin ng direkta sa mga mata ni Marco. Pamilya? Hindi ba't sinabi mo na ang pamilya ko ay walang karapatang dumalo dahil kahihiyan sila? Kung gayon, bakit pa ako mananatili dito? Para maging isang magandang manika na ngumingiti, para batiin ang mga bisita at magpanggap na masayang pamilya tayo? Paumanhin, pero hindi na ako magpapanggap. Natigilan si Marco. Hindi niya inasahan na magagawa si Belle na kalabanin siya ng direkta. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Anong sinasabi mo? Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga salita ko. Huwag mong gawing malaking issue ang maliit na bagay. Belle, pamilya tayo. Hindi ko ginagawang malaking issue. Dinadala ko lang ang pamilya ko sa isang lugar kung saan sila tinatanggap at nirerespeto. Hindi sa isang lugar na kinahihiya sila. Ang sabi ni Belle, ang boses niya ay parang yelo. Ang kanilang pagtatalo ay naging mas matindi. Hindi inamin ni Marco ang kanyang mga pagkakamali. Paulit-ulit lang siyang nagsasalita ng isang bagay. Reputasyon. Ang reputasyon niya at ang reputasyon ng pamilya niya. Natatakot siya na mag-usap ang kanyang mga kaibigan at business partners kapag hindi nila nakita ang hipag niya sa kasal. Ang kanyang pagiging makasarili ay nagpadumi kay Belle. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang mukha niya at dali-dali niyang sinagot ang tawag. Lumayo siya kay Belle para mag-usap ng mahina. Kahit na sinubukan niyang mag-usap ng mahina, narinig pa rin ni Belle ang ilang salita. Marga, alam ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Sigurado akong makakabayad kami bago ang kasal. Marga, sumimangot si Belle. Si Marga ang manager ng The Royal Grand Hotel, ang namamahala sa kasal ni Chris. Bakit siya tumawag kay Marco at mukhang naniningil? Nakita ni Marco si Belle na nakatingin sa kanya at dali-dali niyang pinutol ang tawag. Bumalik siya at biglang nagbago ang ugali niya. Lumapit siya kay Belle at sinubukang hawakan ang kamay niya.
Belhal, pasensya na. Uminit lang ang ulo ko. Mag-usap na lang tayo, huwag ka nang umalis. Ang biglang pagbabago niya ay nagpabantay kay Belle. Inalis niya ang kamay niya. May problema ba? Nag-aalangan si Marco. Wala. Wala namang problema. Mahirap lang ang sitwasyon ng kumpanya ngayon. Pero ang kutob ng isang babae ay nagsabi kay Belle na hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang tawag mula kay Marga ay may kinalaman sa pera. At bakit siya tumawag kay Marco imbes na kay Don Ricardo na siyang namamahala sa lahat? May isang ideya na sumagi sa isip ni Belle, ang kanyang year-end bonus. Sa nakaraang taon, malaki ang bonus niya. At ngayong taon ay nakatanggap din siya ng malaking halaga. Tiningnan niya ng diretso si Marco. Ang boses niya ay matalas. Ang natitirang 1,000,000 piso na pambayad sa kasal, gagamitin niyo ang bonus ko para bayaran yon, tama ba? Namutla ang mukha ni Marco. Ang takot sa mga mata niya ang nagbunyag sa lahat. Nauutal siya, hindi makapagsalita. Paano mo nalaman? Tama pala, si Belle. Ang likod ng insulto ay isang masamang plano para sa pera. Hindi lang nila minamaliit ang pamilya niya, kundi nagpaplano rin sila na kunin ang pinaghirapan niyang pera. Ang galit ni Belle ay sumabog. Tumawa siya, isang mapait na tawa. Marco de la Rosa, ikaw at ang pamilya mo ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Gusto niyo ang pera ko, pero minamaliit niyo ang pamilya ko. Hindi ba't masyado kayong sakim at walang hiya? Agad na binuksan ni Belle ang banking app sa cellphone niya at tiningnan ang joint account nilang dalawa. Malinaw na lumitaw ang history ng transaction. Isang malaking halaga, eksaktong 1,000,000 piso, ang inilipat. 3 araw na ang nakalipas. Ang recipient, Don Ricardo de la Rosa. Ipinakita niya ang screen ng telepono sa mukha ni Marco. Ano ito? Ipaliwanag mo. Bakit mo inilipat ang 1,000,000 piso mula sa joint account natin sa tatay mo nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Tiningnan ni Marco ang screen at namutla ang mukha niya. Umatras siya ng ilang hakbang at hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Belle. Ang boses niya ay matalas. Hayaan mong hulaan ko. Ikaw at ang pamilya mo ay may plano. Alam niyo na makakatanggap ako ng malaking bonus. Kaya nagplano kayo ng magarbo na kasal para sa kapatid mo para may maipagmalaki kayo. Inilipat niyo ang pera nang walang pahintulot ko. At pagkatapos ay naghanap kayo ng dahilan para insultuhin ang pamilya ko para hindi sila makapunta. Sa ganitong paraan, meron kayong magarbo na kasal dahil sa pera ko at hindi na kayo mapapahiya sa pamilya ko. Isang batong 2 ibon. Tama ba? Nanginginig si Marco. Umupo siya sa kama at yumuko. Patawad. Pinilit ako ng mga magulang ko. Wala akong magawa. Pinilit? Tumawa ng malakas si Belle. Marco de la Rosa, huwag mong sisihin ng iba. Isa ka ng matandang lalaki, may trabaho at may sariling pamilya. Pero hindi mo ako kayang ipagtanggol. 3 taon akong nagtiis. Naaalala mo? Nagsimulang maglista si Belle. Sa unang taon ng kasal natin, sinabi ng nanay mo na gusto niyang baguhin ang kusina para sa feng shui. Binigyan ko siya ng 400,000. Sa pangalawang taon, sinabi ng tatay mo na gusto niyang bumili ng bagong kotse para may maipagyabang sa mga kaibigan niya. Binigyan ko siya ng 1,000,000 piso. Kailangan ng nanay mo ng branded na bag para sa birthday niya at ang kapatid mo na nag-aaral sa ibang bansa. Ako ang nagbigay ng allowance niya. Ang bahay na ito ay galing sa pera ng mga magulang ko. Pero nakapangalan sa ating dalawa. Magkano na ang nagastos ko sa pamilya mo sa loob ng 3 taon? Ang lahat ng ipon ko, lahat ng pinaghirapan ko ay napunta sa pamilya mo. At ano ang nakuha ko? Isang kahihiyan. Habang nagsasalita si Belle, naramdaman niya ang matinding sama ng loob. Masyado siyang tanga. Masyado siyang bulag. Akala niya, kapag nagbigay siya ng lahat, mamahalin at rerespetuhin siya. Pero nagkamali siya. Para sa kanila, isa lang siyang ATM machine
na may pamilyang hindi mayaman para maipagmalaki sa mundo. Tahimik si Marco. Hindi niya kayang tanggihan ang mga sinabi ni Belle dahil ang lahat ng yon ay totoo. Ang ebidensya ng transaksyon ay malinaw. Naisip ko na, ang sabi ni Belle, ang boses niya ay matigas. Maghihiwalay na tayo. Hindi ko na kayang mamuhay kasama ang isang duwag na asawa at isang pamilyang gahaman. Ibenta natin ang bahay at paghahatian natin ang pera. Ang mga nagastos ko sa pamilya mo, ituturing ko na lang na kawanggawa para sa mga taong walang pagkatao. Matapos niyang magsalita, hinila niya ang maleta niya papunta sa pinto. Ayaw na niyang manatili sa bahay na yon kahit isang minuto pa. Lahat ng nasa bahay na yon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagka-plastic at pagiging sinungaling. Nagulat si Marco at dali-dali niyang hinarang ang pinto. Hindi! Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Belle, huwag kang umalis. Mali ako. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pero alam ni Belle na ang mga salita niya ngayon ay puro kasinungalingan. Hindi siya natatakot na mawala si Belle. Natatakot siya na mawala ang ATM machine niya. At baka may iba pa siyang kinatatakutan. Isang bagay na malapit ng matuklasan ni Belle. Ang kanilang pagtatalo sa pinto ay narinig ng buong pamilya. Tumakbo si Don Ricardo, si Doña Elena, at pati na si Chris. Nakita nila si Belle na may maleta. Agad na nagbago ang mukha ni Doña Elena. Mula sa pagiging matamis ay naging masama at matapang. Anong ginagawa mo? Bakit mo dala ang maleta mo sa gitna ng gabi? Sinusubukan mo bang sirain ang pamilyang ito? Sumingit din si Chris na may pagkamuhi. Ate, mag-usap kayo ng maayos. Malapit na ang kasal ko. Anong gusto mong mangyari? Tiningnan sila ni Belle, isang pamilya na puro sarili lang ang iniisip, at natawa siya. Itinulak niya si Marco at malamig siyang sumagot. Hindi na kailangan ninyong malaman kung saan ako pupunta. At para sa kasal mo, hindi ko obligasyon na manatili dito. Maghihiwalay kami ni Marco de la Rosa. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang dalawang salitang maghihiwalay ay nagpatigil sa buong pamilya niya. Si Don Ricardo na laging nagpapanggap na magalang ay nawalan na ng pasensya. Maghihiwalay? Anong sinasabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Anong problema ng anak ko at gusto mong makipaghiwalay? Tanungin niyo ang mahal niyong anak kung anong ginawa niya. Ang sagot ni Belle nang walang takot. Ang pagtatalo ay naging mas matindi. Nagsimula silang sisihin si Belle. Sinabi nila na isa siyang masamang manugang na hindi iniisip ang asawa niya at ginagawang malaking issue ang maliit na bagay. Ang tunay na mukha nila ay lumabas, masama at walang hiya. Nang makita ni Chris na hindi nila mapapaalis si Belle sa pamamagitan ng mga salita, bigla siyang nagbigay ng isang bagay na hindi inasahan ni Belle. Kinuha niya sa bulsa niya ang isang piraso ng papel at itinapon sa kanya. Basahin mo muna yan bago ka magdesisyon kung aalis ka o hindi. Ang papel ay nahulog sa mga paa ni Belle. Ito ay isang resulta ng pregnancy test mula sa isang klinik at ang pangalan sa papel ay Isabel Reyes. Ang resulta, 6 na linggo. Nahilo si Belle. Buntis ako at hindi ko alam. Totoo na nitong nakaraang mga araw, madali siyang mapagod, walang ganang kumain, at late ang period niya. Pero akala niya ay dahil lang sa stress ng trabaho. Hindi niya inakala na buntis siya. Habang naguguluhan pa si Belle, nagbago si Marco. Mula sa pagiging takot ay naging masaya. Kinuha niya ang papel at ipinakita kay Belle. Puno ng pagbabanta ang boses niya. Belle, nakita mo na, may anak ako sa iyo. Ang unang apo ng pamilya de la Rosa. Makikipaghiwalay ka pa ba? Hahayaan mo ba na walang tatay ang anak natin? Ganoon ka ba kawalang puso? Agad na sumagot si Doña Elena na para bang nagbibigay ng pabor para sa apo niya. Papatawarin na namin ang kawalan mo ng respeto. Ibalik mo na ang maleta mo at mag-usap tayo ng maayos. Huwag mong hayaan na maapektuhan ng apo ko. Ibinunyag nila ang plano nila.
Alam nila na buntis si Belle, lihim nila siyang minanmanan at kinuha ang mga resulta ng test niya. Ginagamit nila ang hindi pa pinapanganak na anak ni Belle para gawing sandata at tali, upang pilitin siyang manatili at magtiis sa kanilang pagiging sinungaling. Ang kanilang kasamaan at panloloko ay nagpatindig sa balahibo ni Belle. Hindi sila nag-aalala para sa kanya at hindi sila masaya sa apo nila. Para sa kanila, ito ay isang tool, isang ace para kontrolin si Belle. Nakita ni Belle ang mukha ni Marco na puno ng kasiyahan at ang ugali ng kanyang pamilya na nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Kung mananatili ako, anong uri ng buhay ang magkakaroon ng anak ko? Anong matututunan niya sa isang duwag na tatay, isang sakim na lola at lolo, at isang pamilyang mapanlinlang? Hindi niya hahayaan na magtiis ang kanyang anak sa ganitong buhay. Tiningnan niya ng diretso si Marco at ang buong pamilya niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Ang boses niya ay kalmado. Ang batang ito ay anak ko at ako mismo ang magpapalaki sa kanya at para sa paghihiwalay, walang magbabago. Matapos niyang magsalita, walang pag-aalinlangan niyang hinila ang maleta niya at lumabas sa pinto na nagkulong sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang kanilang mga sigaw ay narinig niya sa likod. Pero hindi siya lumingon. Lumabas siya sa bahay na yon at naramdaman niya ang malamig na hangin, ngunit ang puso niya ay gumaan. Malaya na siya. Sumakay siya sa taxi na walang destinasyon. Habang nakaupo siya sa kotse, ang kanyang kamay ay kusa na napunta sa tiyan niya. Isang maliit na buhay ang lumalaki sa loob niya. Hindi ito isang pasanin. Ito ay isang motibasyon. Ang anak na ito ay para sa kanya at ang dahilan para maging mas matatag siya. 3. Nagpasya si Belle na manatili muna sa bahay ng Kuya Joel niya. Sa gitna ng gabi, ang kanyang pagdating na may dalang maleta ay nag-alala sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, lalo na ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at kung paano siya pinagbantaan ng pamilya De La Rosa, nagalit si Kuya Joel. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Marco para turuan ito ng leksyon. Pinigilan siya ng ate Sara niya na humawak kay Belle para aliwin siya. Belle, huwag kang mag-alala. Dito ka lang. Bahay mo rin ito. Tungkol sa bata, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Ang pagmamahal ng pamilya niya ay nagparamdam kay Belle ng kaligtasan. Hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Inisip niya ang kinabukasan, ang kanyang anak, at ang gagawing paghihiwalay. Alam niyang hindi basta-basta hahayaan ng pamilya De La Rosa si Belle, lalo na at may anak na pwedeng gawing hostage. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang telepono niya. May bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay isang linya lang, ngunit sapat na para magulantang si Belle. Belle, gusto mo bang malaman kung bakit si Marco De La Rosa ay naglilipat ng 40,000 bawat buwan sa isang taong nakasave bilang Teacher Celeste? Naging manhid ang buong katawan ni Belle. Teacher Celeste. Hindi niya kailanman narinig ang pangalan na yon. Bakit siya naglilipat ng pera bawat buwan sa ibang babae? Ang 40,000 bawat buwan ay hindi maliit na halaga. Maraming tanong ang sumagi sa isip niya. Sino ang taong ito? Bakit niya alam ang tungkol dito? At bakit niya tinawagan si Belle sa ganitong oras? May naramdaman si Belle na matinding pag-aalala. Ang kanyang kutob ay nagsabi sa kanya na sa likod ng mensaheng ito ay isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa alam na niya. Ang panluloko ni Marco ay hindi lang tungkol sa pera at sa kanyang pagiging duwag. Ang kamay ni Belle ay nanginginig habang nagtatype siya ng sagot. Sino ka? Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol dito? Ilang segundo lang, may sagot na dumating. Ako ay isang tao na gustong tulungan ka. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo bukas ng 9:00 a.m. sa isang coffee shop sa Zamora Street. Mag-isa ka lang. Tinitigan ni Belle ang mensahe.
Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Sa isang banda, natatakot siya. Baka ito ay isang trap o baka may masakit na katotohanan na haharapin niya. Pero sa kabilang banda, ang pagiging curious niya at ang pagnanais niyang malaman ang buong pagkatao ng asawa niyang minahal niya ay nagtulak sa kanya. Hindi na niya kayang mabuhay sa pag-aalinlangan. Kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, kailangan niya itong malaman. Sige, pupunta ako. Ipinadala ni Belle ang huling mensahe at ibinaba ang telepono. Isang mahabang gabi ang nagsimula. Pero ngayon, hindi lang sakit at galit, kundi pag-aalinlangan at isang takot sa kung ano ang lalabas. Kinabukasan, pumunta si Belle sa coffee shop sa oras na napag-usapan nila. Pumili siya ng isang sulok na makikita niya ang buong lugar. Ang puso niya ay mabilis na tumibok at puno siya ng kaba at pag-aalala. Eksaktong 9:09, isang matangkad na lalaki na may puting polo at itim na pantalon ang pumasok. Tumingin siya sa buong lugar at lumapit kay Belle. "Hello, Belle. Ako si Daniel." Inabot niya ang kamay niya. Ang boses niya ay malalim at magalang. Hinawakan ni Belle ang kamay niya. Nag-iingat pa rin. "Hello, ikaw ang nag-text sa akin?" Tumango si Daniel at umupo sa tapat niya. "Tama, ako ay isang private investigator." Ang dalawang salitang private investigator ay nagpabigla kay Belle. Bakit siya hinahanap ng isang detective? Sino ang nag-hire sa kanya? Parang nabasa ni Daniel ang isip ni Belle at nagsalita siya. "Huwag kang mag-alala, wala akong masamang balak. Ang nag-hire sa akin ay hindi ang asawa mo. Sa katunayan, isang taong may galit sa kanya." "Sino?" tanong ni Belle agad. Hindi direktang sinagot ni Daniel ang tanong ni Belle. Itinulak niya kay Belle ang isang manipis na folder. "Tingnan mo muna ito." Nanginginig si Belle na binuksan ang folder. Sa loob ay ang bank statement ni Marco. Tama ang sinabi sa text. Bawat ikasimo ng buwan, ang 40,000 ay inilipat sa isang account na nagngangalang Celestine Santos. Ang transaksyon na ito ay nangyari sa loob ng halos 3 taon. Nagsimula ilang buwan matapos silang magpakasal. Ang pangalan na Celestine Santos ay nagpatigil sa puso ni Belle. Naaalala niya ang pangalan na ito. Ito ay ang pangalan ng dating nobya ni Marco noong college. Narinig niya sa kanyang mga kaibigan noon na nagkaroon sila ng isang malalim na relasyon. Ngunit naghiwalay sila bago sila mag-graduate. Hindi kailanman sinabi ni Marco kay Belle ang detalye tungkol kay Celestine. Sinabi niya lang na isang istorya na yon. Teacher Celeste ay si Celestine Santos. Tumingala si Belle at tinanong si Daniel. Ang boses niya ay nanginginig. Tumango si Daniel. "Tama. Si Celestine Santos ngayon ay isang kindergarten teacher sa Dasampagita Academy. Ang asawa mo ay nakasave ang pangalan niya sa phone niya bilang Teacher Celeste. Siguro, para hindi siya pagdudahan." Ang isip ni Belle ay nag-ingay. Bakit kailangang bigyan ni Marco ng malaking pera ang dating nobya niya bawat buwan sa loob ng 3 taon? Anong nangyari sa kanila? Nag-usap pa rin ba sila sa likod ni Belle? Maraming masakit na tanong ang pumasok sa isip niya. Sa loob pala ng kasal na ito, hindi lang siya ginagamit para sa pera, kundi niloloko rin siya. Niloko siya ni Marco ng may sistema. Bakit? Bakit meron ka ng mga bagay na ito at bakit mo ito ibinibigay sa akin? Sinubukan ni Belle na maging kalmado, pero hindi niya maitago ang panginginig ng boses niya. Tiningnan siya ni Daniel. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. "Tulad ng sinabi ko, may nag-hire sa akin para imbestigahan ang relasyon ng asawa mo at ni Celestine Santos. Matapos makuha ang resulta, nagdesisyon siya na ikaw ang dapat malaman ang katotohanan ito. Naniniwala siya na ikaw lang ang pwedeng magbigay ng leksyon kay Marco de la Rosa." "Sino siya?" Inulit ni Belle ang tanong niya. Ngayon, hindi na umiwas si Daniel. Tumingin siya ng diretso kay Belle at sinabi ang isang pangalan na hindi niya inasahan. Ang pangalan na yon ay nagpaliwanag sa lahat. Ipinaliwanag nito ang galit,
kung bakit nila gustong ibunyag si Marco. At nagbukas din ito ng pinto sa plano ng paghihiganti ni Belle. Isang plano na hindi niya inakala na gagawin niya. Ngunit bago siya pumunta sa hakbang na yon, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Isang katotohanan na mas masakit pa sa nakita mo. Mas masakit pa na katotohanan? Inulit ni Belle ang sinabi ng detective na si Daniel. Isang masamang kutob ang sumunod sa buong katawan niya. Ano pa ang hindi ko alam? Walang sinabi si Daniel at tahimik siyang nagbigay ng isa pang folder na mas makapal kaysa sa folder ng bank statement. 4. Ang pabalat ng folder ay walang titulo at puti lang. Nanginginig ang kamay ni Belle nang hawakan niya ito. Huminga siya ng malalim at sinubukan niyang maging kalmado bago niya ito buksan. Ang unang pahina ay may mga litrato. Sa litrato, si Marco de la Rosa ay masayang nakikipaglaro sa isang 3 taong gulang na batang lalaki sa parke. Ang bata ay may kulot na buhok, malaking mata, at masayang nangiti. At ang nagpatigil kay Belle ay ang mukha ng bata. Kamukhang-kamukha niya si Marco. Ang bawat detalye mula sa ilong, sa labi, hanggang sa mata ay parang mini version ng asawa niya. Sa tabi nilang dalawa ay si Celestine Santos. Tiningnan niya ang mag-ama ng may pagmamahal at kaligayahan. Mukha silang isang tunay na pamilya na may 3 miyembro. Parang may pumiga sa puso ni Belle at huminto ang pagdaloy ng dugo sa katawan niya. Binuksan niya ang susunod na pahina at ang susunod. Lahat ay litrato ni Marco, kasama si Celestine Santos at ang bata. Nagkasama sila sa supermarket at naghapunan sa isang cozy restaurant. Binuhat pa ni Marco ang bata sa kanyang balikat. Ang mga masayang litrato na yon ay parang libo-libong kutsilyo na tumusok sa puso ni Belle at nag-iwan ng sakit. Sa huli, binuksan niya ang huling pahina. Ito ay isang papel na pamilyar na sa kanya nitong mga araw, isang report ng test. Pero ngayon, hindi pregnancy test kundi DNA test. Ang buhok ni Marco de la Rosa at ang buhok ng batang lalaki na nagngangalang Leo Jr. Ang resulta, mag-ama. 99.99% ang posibilidad. Parang gumuho ang lahat sa harap ni Belle. Ito pala ang totoo. Ang buwan ng 40,000 ay pera para sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang ng babae si Marco, kundi may anak pa siya sa dating nobya. Isang 3 taong gulang na bata. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng anak kay Celestine nung ikinasal sila o bago pa. Kaya ano ang kasal nila sa loob ng 3 taon? Ano si Belle para sa kanya? Isang asawa o isang perfect front para itago ang kanyang kasalanan? Isang libreng ATM machine para matulungan ang pamilya niya at may pera para sa kanyang karelasyon at anak niya. Ang sakit, ang galit, at ang pagiging niloko ay nagpatigil sa paghinga ni Belle. Nagmukha siyang tanga, isang artista sa isang palabas na ginawa ng asawa niya at ng kanyang pamilya. Niloko nila siya at kinuha ang pera niya. At ngayon lang niya nalaman na isa lang siyang third wheel sa masayang pamilya ni Marco. Bakit? Bulong ni Belle. Ang boses niya ay naging garalgal at ang mga luha niya ay dumaloy. Binigyan siya ni Daniel ng tissue. Naghintay siya para kumalma si Belle at saka siya dahan-dahang nagsalita. Base sa investigasyon ko, si Marco de la Rosa at si Celestine Santos ay hindi talaga naghiwalay. Naghiwalay lang sila pansamantala dahil tutol ang pamilya ni Marco dahil hindi magkapareho ang estado nila sa buhay. Pagkatapos, nakilala ka ni Marco at agad kayong nagpakasal. Siguro sa tingin ng pamilya niya, ikaw ay isang mas magandang manugang, may magandang trabaho, malaking kita, at importante, may kakayahang tumulong sa kanila financially. Matapos kayong magpakasal, nagkita pa rin si Marco at si Celestine at nagkaroon ng anak. Sa loob ng 3 taon, nabuhay siya sa 2 mukha. Iyon pala ang totoo. Ang kasal nila ay nagsimula sa panluloko at panlalamang. Isa lang si Belle na tool, isang mas magandang pagpipilian sa ekonomiya. Ang pag-ibig ni Marco para sa kanya, ang kanyang mga pangako
ay puro kasinungalingan. Isinara ni Belle ang folder at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang sakit ay naging matinding galit. Hindi na siya iiyak. Hindi karapat-dapat na umiyak siya para sa isang walang kwentang tao. Marco de la Rosa, ikaw at ang pamilya mo, itinulak niyo ako sa huli. Kaya wag niyo akong sisihin kung magiging masama ako. Tumingin siya ng diretso kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay hindi na mahina kundi may matibay na determinasyon. Gusto kong makita si Celestine Santos. Mukhang inasahan na ni Daniel ang request niya. Tumango siya. Kinuha ang telepono niya at tumawag sa isang nakasave na numero. Matapos ang isang maikling pag-uusap, lumingon siya kay Belle. Pumayag si Celestine na magkita kayo ngayong hapon 3:00 p.m. sa isang tea shop sa Novel Street. Ibibigay ko ang address, tahimik ang lugar at may private room. Tumango si Belle. Naguguluhan, pero determinado. Mula ngayon, wala nang balikan. 5 eksaktong 3:00 p.m., dumating si Belle sa tea shop, isang maliit na lugar na may classical na disenyo at amoy insenso. Dinala siya ng staff sa isang private room. Si Celestine Santos ay naghihintay na. Kung ikukumpara sa litrato, mukha siyang pagod at mahirap. Nakasimpleng floral dress siya. Ang mahabang buhok niya ay nakatali. Ang mukha niya ay maganda, pero ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng problema. Nakita niya si Belle na pumasok at nagulat siya. Tumayo agad siya na parang nahihiya at guilty. Hello? Upo ka. Ang boses niya ay mahina. Hinila ni Belle ang upuan at umupo sa tapat niya. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mahirap. Sa isang sandali, naisip ni Belle na sisigawan niya ang babaeng ito. Pero nang makita niya ang pagod sa kanyang mga mata at ang pagiging tanga sa mukha niya, ang galit ni Belle ay nabawasan. Nalaman niya na biktima rin si Celestine, tulad niya. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Nagsalita si Celestine na sinira ang katahimikan. Alam ko na ang lahat, ang sabi ni Belle. Ang boses niya ay malamig pa rin. Ang anak mo at ang fake na kasal namin. Yumuko si Celestine. Ang kanyang mga kamay ay magkasama sa lamesa. Patawad. Alam kong walang kwenta ang paghingi ko ng paumanhin ngayon. Pero ako din, niloko niya rin ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay nanginginig at madalas siyang umiyak. Sinabi niya ang tungkol sa kanilang love story noong college, ang pagtutol ng pamilya ni Marco. Sinabi niya na hindi kailanman sinabi ni Marco na maghihiwalay sila. Sinabi niya lang na kailangan niya ng oras para mapaniwala ang pamilya niya at ang pagpapakasal niya kay Belle ay isang temporary solution para maging masaya ang mga magulang niya at para maging stable ang financial niya. Pinangako niya sa akin na sa loob ng 1 o 2 taon, hihiwalayan ka niya para magkasama kami ng anak ko. Sinabi niya sa akin na walang pag-ibig sa pagitan ninyo, kundi responsibilidad lang. Sinabi niya na ikaw ay isang malakas, independent na babae na hindi siya kailangan. Pero ako at ang anak ko, iba kami. Umiyak si Celestine. Naniwala ako. Sa loob ng 3 taon, naging tanga ako at naniwala sa kanyang pangako. Tinanggap ko ang pagiging kabit at tinanggap ko na ang anak ko ay walang buo na tatay para lang umasa na tutuparin niya ang pangako niya. Tahimik si Belle na nakinig. Si Marco ay nagbigay ng iba't ibang istorya para sa kanilang dalawa. Kay Belle, siya ay isang asawang nagmamahal. Para kay Celestine, siya ay isang taong pinilit at naghahanap ng paraan para bumalik sa kanyang tunay na pag-ibig. Namanipula niya silang dalawa at ginawa silang mga paon sa kanyang makasariling plano. Kaya bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat? Tanong ni Belle. Ang boses niya ay mas malambot na. Pinunasan ni Celestine ang kanyang mga luha at ang mga mata niya ay may galit. Dahil hindi ko na kaya. Nitong mga nakaraang araw, madalang na siyang bumisita sa anak namin at hindi na regular ang pagbibigay niya ng pera. At narinig ko na magpapakasal ang kapatid niya sa The Royal Grand Hotel, isang magarbo na kasal. Napagtanto ko
na hindi niya kailanman iiwan ang mayaman na buhay niya para sa akin at sa anak ko. Ang pangako niya ay kasinungalingan. Ang tingin niya lang sa akin at sa anak ko ay isang pabigat na kailangang itago. Nag-hire ako ng detective para imbestigahan siya. Sa una, gusto ko lang malaman kung may iba pa siyang babae bukod sa akin at sayo. Pero ang resulta ay nagpakita na ginagamit ka niya para sa pera. Alam ko, hindi ako pwedeng manahimik kung hindi ako gagawa ng aksyon habang buhay kaming maapakan. Ang pag-unawa ni Belle ay lumaki. Kahit na magkaiba sila ng sitwasyon, pareho sila ng kaaway. Pareho silang niloko at ginamit ng isang lalaki. Ang sakit nila ay naging isang malaking lakas. Tiningnan ni Belle ng diretso si Celestine. Kaya, ano ang gusto mo? Gusto ko ng pangalan para sa anak ko at gusto kong magbayad si Marco de la Rosa sa lahat ng ginawa niya. Sumagot si Celestine. Ang boses niya ay determinado. Iyon din ang gusto ko, Celestine. Sabi ni Belle, tutulungan kita at tutulungan mo rin ako. Magkasama tayo. Bibigyan natin siya ng leksyon. Inabot ni Belle ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Celestine at inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Belle. Ang dalawang babae, ang asawa at ang kabit, ay opisyal na nagtayo ng isang alyansa. Isang alyansa na nabuo mula sa luha, panloloko, at isang pagnanais ng paghihiganti. Sa daan pa uwi, naaalala ni Belle ang 5 tiket sa Palawan na nakabook na. Sa una, ito ay isang tahimik na pagrerebelde, isang pagtakas mula sa masasamang tao. Pero ngayon, iba na ang lahat. Hindi na ito tungkol sa kanya, kundi isang laban para sa hustisya. Ang pagtakas ay hindi na isang pagpipilian. Kailangan niyang manatili para lumaban, para ibunyag ang lahat, para magbayad ang mga taong nanakit sa kanya. Ang una niyang gagawin pag-uwi ay tawagan ang pamilya niya at sabihin na kailangan nilang ipagpaliban ang biyahe. Imbes na ma-enjoy ang asul na dagat at puting buhangin, manonood sila ng isang palabas na mas maganda pa. Matapos ang kanilang pag-uusap, umupo sila ni Celestine sa tea room sa loob ng ilang oras. Ang awkwardness ay nawala at napalitan ng pag-unawa at determinasyon. Hindi na sila magkaaway kundi magkakampi. Ang tanging layunin, ibunyag ang tunay na pagkatao ni Marco de la Rosa at ng kanyang pamilya sa lugar na akala nila ay ang rurok ng kanilang karangalan. Kailangan nating saktan kung saan sila pinakanasaktan. Nagsimula si Belle. Ang kanilang reputasyon at pera. Sumang-ayon si Celestine. Ang pamilya niya ay mas pinapahalagahan ang reputasyon kaysa sa kahit ano. Kung masisira ang kasal ni Chris, magiging malaking kahihiyan ito para sa kanila. Base sa impormasyon na nakuha nila, nagsimula silang gumawa ng isang detalyadong plano. Hakbang sa bawat hakbang, maingat at walang awa. Ang unang hakbang, sabi ni Belle, ay ang economic attack. Alam ko na may utang sila na ₱1,000,000 sa The Royal Grand Hotel. Umaasa sila sa bonus ko. Ngayong umalis ako, sigurado akong nagmamadali sila na maghanap ng pera. Kailangan nating pigilan ang lahat ng pinagkukunan nila ng pera. Paano? Tanong ni Celestine. Ikaw ang susi. Tiningnan siya ni Belle. May utang sa iyo si Marco para sa pagpapalaki ng anak mo. Iyon ay isang legal na utang. Pumunta ka sa The Royal Grand Hotel. Kausapin mo ang manager, si Marga. Sabihin mo na si Marco de la Rosa, ang customer nila, ay isang irresponsableng tao at may utang na pangsuporta sa anak niya. Sabihin mo na pinaghihinalaan mo na ginagamit niya ang pera na yon para sa magarbo na kasal. Hilingin mo sa hotel na bayaran ang utang bago magsimula ang kasal. Kung hindi, bilang isang nagpautang, tatawagin mo ang media para maging issue at sabihin na tinutulungan ng The Royal Grand Hotel ang isang walang kwentang tatay na tumatakbo sa responsibilidad. Nagliwanag ang mga mata ni Celestine. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Belle. Walang malaking kumpanya
na gustong madamay sa ganitong issue. Ang The Royal Grand Hotel, para mapanatili ang kanilang reputasyon, ay tiyak na pipilitin ang pamilya ni Marco. Ang ikalawang hakbang, sabi ni Belle, ay ang paghahanda ng ebidensya. Makikipag-usap ako sa abogado ko bukas. Kukunin ko ang lahat ng bank statement at ipon ng lahat ng resibo at dokumento na nagpapakita na nagastos ko ang pera ko para sa pamilya niya sa loob ng 3 taon. Ibibigay ko ang detalyadong computation para makita ng lahat kung gaano kalaki ang nakuha nila sa akin. Ang halaga ay aabot sa milyong-milyong piso. Sa oras na iyon, ihanda mo ang birth certificate ni Leo Jr. at ang DNA test result. Ang mga ito ay mga ebidensya na hindi matatangihan. Tumango si Celestine. At ang huling hakbang, na siyang pinakaimportante, sabi ni Belle, ay ang media storm. Hindi sapat na tayo lang ang nakakaalam. Dapat malaman ng lahat. Makikipag-ugnayan ako sa ilang journalist na kilala ko. Hindi ko sasabihin ang lahat ng detalye. Ibibigay ko lang sa kanila ang impormasyon na merong isang magandang palabas sa kasal ng pamilya De La Rosa na may kinalaman sa marriage fraud, cheating, illegitimate child, at financial extortion. Hindi ba ito makakaapekto kay Leo Jr. sa huli? Nag-alangan si Celestine. Hinawakan ni Belle ang kamay niya. Naintindihan ko ang pag-aalala mo, pero kung hindi natin gagawin ito, habang buhay, na hindi kikilalanin ng tatay niya ang anak mo. At ang anak ko, magiging biktima siya ng panloloko. Ginagawa natin ito hindi lang para sa atin, kundi para sa hustisya, para sa mga anak natin. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos ng bagyo na ito, sisikat ang araw. Magkakaroon ka at ang anak mo ng bagong buhay na protektado ng batas at hindi na kailangang magtago. Ang determinasyon sa boses ni Belle ay nakumbinsi si Celestine. Nire-review nila ang plano. Ang lahat ay maayos. Si Celestine ang magiging mukha para magbigay ng financial pressure at ang magiging bida sa unang shock. Si Belle ang nasa likod, ang mag-iipon ng ebidensya at ang magbibigay ng huling suntok. Nang umalis sila sa tea shop, malapit ng gumabi, ang malamig na hangin ay humihip, pero ang kanilang mga puso ay puno ng apoy. Ang apoy ng galit at pag-asa. Ang plano ay nasa lugar. Ang pinakamalaking palabas ni Marco De La Rosa ay magsisimula na, at silang dalawa, ang mga babaeng tinapakan niya, ang magtatapos ng palabas na yon. Kinabukasan, Biyernes, isang araw bago ang kasal, sinimulan nila ang plano. Si Celestine, tulad ng napag-usapan, ang unang bubunot ng baril, naka-office attire siya at mukhang seryoso. Ang folder na may birth certificate ni Leo Jr., ang bank statement kung saan hindi regular ang pagbibigay ni Marco ng pera, at ang ilang litrato nilang tatlo ay nasa loob ng isang folder. Hindi si Belle ang kasama niya, pero nag-uusap sila sa telepono. Alam ni Belle na nag-aalala si Celestine, pero ang galit at pagmamahal niya sa anak niya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nandito na ako. Nag-text si Celestine. Ang laki ng hotel. Mukhang sosyal. Kalma lang. Nag-text si Belle. Wala kang ginagawang mali. Ginagawa mo lang ang tama para sa anak mo. Maging direkta ka at sabihin ng lahat. Mas matatakot sila kaysa sa atin. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawagan ako ni Celestine. Ang boses niya ay mahina, pero masaya. Nakausap ko si Marga, ang event manager. Siya nga ang tumawag kay Marco. Mukha siyang professional, pero nang ipakita ko ang mga papeles, nagbago ang mukha niya. Ayon kay Celestine, sa una, parang walang pakialam si Marga dahil personal na problema yon ng customer. Pero nang banggitin ni Celestine ang media at ang cooperation ng The Royal Grand Hotel sa isang taong tumatakbo sa kanyang responsibilidad bilang tatay, hindi na siya mapakali. Kalma lang, sinabi ni Marga kay Celestine. Kailangan naming i-verify ang lahat, pero huwag kang mag-alala. Ang The Royal Grand Hotel ay nagtatrabaho base sa prinsipyo at reputasyon. Hindi namin hahayaan na maapektuhan ang aming brand.
Inimbitahan ni Marga si Celestine sa private room. Binigyan siya ng tsaa at nakinig sa buong kwento. Ang paglitaw ng pangalan ni Leo Jr. sa birth certificate na Leo Jr. de la Rosa at ang mga litrato ng bata na kamukhang-kamukha ni Marco ang nag-confirm sa manager. Nangako si Marga na makikipag-usap sa pamilya ni Don Ricardo. Tinapos ni Celestine ang tawag niya. Sinabi niya na ayon sa kontrata, kailangan nilang bayaran ang buong halaga bago mag-12 p.m. ng tanghali ngayong araw. Kung hindi, may karapatan ng hotel na i-cancel ang event. Mukhang gumana ang plano natin. Huminga si Belle ng maluwag. Ang unang bomba ay sumabog. Ngayon, ang pressure ay nasa pamilya de la Rosa. Wala na silang oras para huminga. Eksaktong 1 oras, nagsimulang tumunog ang telepono ni Belle. Habang nag-iingay si Celestine sa The Royal Grand Hotel, hindi nagpapahinga si Belle. Sa buong umaga ng Biyernes, nagtrabaho si Belle kasama ang kanyang private lawyer, isang mapagkakatiwalaang kaibigan na nagngangalang Attorney Rafael. Ang office ni Attorney Rafael ay nasa isang busy na kalsada. Narinig niya ang buong kwento ni Belle. Mula sa pagiging biktima ng financial extortion, ang panloloko ni Marco, at ang pagkakaroon niya ng anak sa iba, hanggang sa plano niyang paghihiganti sa kasal. Si Attorney Rafael ay tahimik na tumango. Ang mukha niya ay naging seryoso. "Belle, marami ka nang tiniis," sabi niya matapos magtapos si Belle. "Legal, panalo tayo. Ang paghihiwalay ay sigurado. Ang problema ay kung paano mo makukuha ang lahat ng nawala sa'yo at magbabayad sila. Kaya ako lumapit sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo para i-compile ang lahat. Gusto ko ng isang detalyadong listahan para makita ng lahat ang tunay na mukha nila," sabi ni Belle. Kaya nagsimula silang magtrabaho. Binigyan ni Belle si Attorney Rafael ng access sa lahat ng bank account niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat transaksyon ay inirepaso. Ang perang inilipat kay Don Ricardo, kay Doña Elena, ang mga withdraw ng pera para kay Marco, ang tuition at allowance bawat buwan ni Chris. Ang lahat ay naitala ng maingat. Habang nagtatrabaho si Attorney Rafael, umiling siya. Para sa kanila, ikaw ay isang ginto. Tingnan mo, bawat buwan may ilang transfers para sa allowance, para sa mga magulang, business support. Bawat isa ay hindi bababa sa 100,000. Tiningnan ni Belle ang mga numero sa computer screen at naramdaman niya ang sakit sa pagiging tanga niya sa nakaraan at galit sa pagiging sakim ng pamilya de la Rosa. Iyon ang pera na pinaghirapan niya, ang resulta ng kanyang pagtatrabaho araw at gabi. Sa tanghali, pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, nagbigay si Attorney Rafael ng huling numero. Itinulak niya ang computer screen kay Belle. Bukod sa mga joint expenses para sa mag-asawa, ang kabuuang halaga na inilabas mo para sa pamilya ni Marco de la Rosa sa loob ng 3 taon ay halos 8 milyong piso. 8 milyong piso, nagulat si Belle sa numero. Hindi niya inakala na nakuha nila sa kanya ang ganoon kalaking pera. Halos lahat ng ipon niya mula bago sila ikasal hanggang ngayon. I-print ko ang lahat ng bank statement at gagawin kong isang kumpletong folder para sa iyo, sabi ni Attorney Rafael. Ang boses niya ay matatag. Kasama rin ang mga dokumento na nagpapatunay na sa iyo galing ang pera na pambili ng bahay. Gamit ang mga ebidensya na ito, hindi lang ang bahay ang magiging sa iyo, kundi maibabalik mo rin ang ilan sa mga nawala sa iyo. Pero sa ngayon, gamitin mo muna ito para sa plano mo. Hawak ni Belle ang makapal na folder na kararating lang galing kay Attorney Rafael. Hindi lang ito mga papel. Ito ay ebidensya ng 3 taon ng pagiging duwag at ang pinakamatalim na sandata niya sa huling laban. Ngayon, handa na ang lahat. Ang time bomb ay nakalagay na. Naghihintay na lang na sumabog. Pag-alis ni Belle sa office ng abogado, hindi siya umuwi. Naghahanap siya ng tahimik na coffee shop para gawin ang susunod na hakbang sa plano. Gumawa ng media storm.
May ilang koneksyon si Belle sa media dahil sa trabaho niya. Binuksan niya ang contact list niya at pumili ng 3 pangalan na pinagkakatiwalaan niya. Sila ay mga energetic na reporter, naghahanap ng maiinit na balita sa social media. At importante, may ethics sila at hindi sila nababayaran. Ang unang tawag ay kay Ate May, isang reporter sa isang malaking online newspaper. "Hello, Belle. Ang tagal na nating hindi nag-usap. Anong balita?" Ang boses ni Ate May sa kabilang linya ay masaya. "Hello po, ate. May balita po ako sa tingin ko. Magugustuhan niyo ito," sabi ni Belle at sinubukan niyang maging kalmado at misteryoso. "Wow! Anong balita? Sabihin mo sa akin." Bukas sa kasal ng pamilya De La Rosa sa The Royal Grand Hotel, magkakaroon ng isang magandang palabas. Ang topic ay tungkol sa marriage fraud, cheating, illegitimate child, at financial extortion. May mga bida, supporting actors, at mga ebidensya. Tahimik si Ate May sa loob ng ilang segundo. Alam ni Belle na nag-iisip siya. Sa kanyang karanasan bilang reporter, alam niya na ito ay isang gintong balita. "Seryoso ka ba? Mapagkakatiwalaan ba yan?" "Opo, ate. Ako po ang kasama sa kwento. Magpadala kayo ng tao sa kasal at sisiguraduhin ko na makakakuha kayo ng pinakasikat na balita ngayong buwan." Hindi na kailangan pang sabihin. Pumayag si Ate May agad. "Sige, salamat sa tiwala mo. Pupunta ako bukas." Inulit ni Belle ang parehong istorya sa 2 pang journalist. Ang kanilang reaksyon ay pareho lang kay Ate May. Ang bait ay inihagis na at ang malalaking isda ay kumagat na. Pero hindi pa yon sapat. Gusto ni Belle na kumalat ang kwento at gumawa ng curiosity sa publiko bago magsimula ang main event. Gumamit siya ng isang bagong SIM card at gumawa ng isang anonymous social media account. Pagkatapos, nagsulat siya ng isang maikling post na parang isang outsider na nagpapatunay sa isang kwento na narinig niya. May malaking issue ba sa showbiz? Narinig ko na ang kasal ng young master LDR, ang anak ng billionaire, hindi bukas ay hindi magiging maayos. Narinig ko na ang hipag na maganda at matalino ay ginagamit para sa pera para sa kasal at nalaman niya na ang asawa niyang si MDR ay may 3 taong gulang na anak sa iba. Ang highlight ay ang kabit ay pupunta sa kasal dala ang anak niya para humingi ng pangalan. Excited na ako sa palabas bukas. Kasalang taon, Skaker MDR scandal. Kahit na isang bagong account lang, ang post na may mga initials at exciting na detalye ay mabilis na nakakuha ng atensyon. Ang ilang entertainment news page ay kumuha ng screenshot at inilagay sa kanilang pages. Sa loob ng ilang oras, ang kwento ay naging viral sa social media. Ang mga tao ay nagsisimulang hulaan at tinutugma ang mga initials sa pamilya De La Rosa. Ang bagyo ay nagsisimulang mabuo. Ang mga maitim na ulap ay mas lalo pang lumalapit sa pamilya De La Rosa. At si Belle, ang gumawa ng bagyo, ay tahimik na nag-inom ng malamig na kape at naghihintay na magbukas. Tulad ng inaasahan ni Belle, ang bomba na sumabog sa The Royal Grand Hotel ay nagdulot ng earthquake sa pamilya De La Rosa. Bandang 11:00 a.m. ng Biyernes, nagsimulang tumunog ang telepono ni Belle nang walang tigil. Ang unang tumawag ay ang biyenan niyang lalaki, si Don Ricardo. Madalas siyang magpakita ng pagiging mayabang, pero ang boses niya sa telepono ngayon ay puno ng pagmamadali at galit. "Belle, ikaw ba ang may gawa nito? Ang babae na yon na gumawa ng gulo sa hotel, ikaw ba ang nag-utos sa kanya?" Kalmado si Belle na sumagot. Ang boses niya ay walang emosyon. "Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Wala na po akong kinalaman sa pamilya niyo. Huwag kang magpanggap. Sino pa ba ang gagawa nito bukod sa'yo? Babalaan kita. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Sabihin mo sa kanya na umalis siya doon at magbigay ka ng pera sa hotel. Kung hindi, mag-ingat ka." Ang kanyang kawalan ng hiya ay nagpatawa kay Belle. Sa ganitong sitwasyon,
Inaakala pa rin nila na kaya nila siyang utusan at takutin. Wala na akong pera para sa inyo. Bukod pa rito, magbabakasyon na ako. Enjoy nyo ang kasal nyo. Pagkatapos, pinutol niya ang tawag at hindi na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Pagkatapos nito, tumawag ang biyenan niyang babae, si Doña Elena. Kabaliktaran kay Don Ricardo, ginamit niya ang kanyang charms at umiyak. Belle, bakit mo naman ginawa yan sa amin? Alam kong galit ka, pero huwag mong sirain ang kasal ng kapatid mo. Wala siyang kasalanan. Bumalik ka na. Mag-usap tayo ng maayos. Buntis ka. Huwag kang maglalakbay ng marami. Makakaapekto yan sa apo ko. Hindi pa rin niya nakalimutan na gamitin ang hindi pa pinapanganak na apo niya bilang bait. Huwag niyo siyang tawaging apo niyo. Anak ko siya at hindi ko hahayaan na lumaki siya sa pamilyang tulad ninyo. Huwag na kayong magpanggap. Pagod na po ako. Pinutol ni Belle ang tawag. Sa huli ay si Marco de la Rosa. Tumawag siya ng hindi bababa sa 10 beses. Sa una ay binaliwala niya, pero paulit-ulit siya, kaya sinagot na ni Belle. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng awa. Belle, pwede ka bang bumalik? Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung ano man ang gusto mo, gagawin ko. Hahalik ako sa paa mo. Magpapakababa ako. Bumalik ka lang at tulungan mo ako sa 1 beses na ito. Papaslangin na ako ng mga magulang ko. Masyado silang humihingi ng pera sa hotel. Wala kaming 1,000,000 piso ngayon. Iyan ay problema mo at ng pamilya mo. Wala na akong kinalaman sa'yo. Malamig na sinagot ni Belle. Nang makita niya na walang epekto ang pag-iyak, nagsimula siyang magbanta na nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Huwag kang maging masyadong mean. Hindi mo ba alam na sasabihin ko sa buong mundo na ikaw ay isang walang kwentang babae na buntis at tumatakas para sirain ang isang pamilya? Sa oras na yon, hindi ka na makakaangat. Tumawa si Belle. Ganun ba? Sige, gawin mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng publiko. Ang isang asawang nangaliwa, may anak sa iba, at nag-extort ng pera sa asawa niya, o ang isang kawawang asawa na niloko. Oh, tingnan mo ang social media. Sikat na ang kwento mo. Pagkatapos, pinatay niya ang tawag at binlock ang numero nila. Ang lahat ay nasa tamang daan. Ang kanilang pagiging takot ay ang pinakamalaking kaligayahan ni Belle ngayon. Pinatay niya ang telepono niya at sumandal sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng 24 oras, magsisimula na ang pinakamagandang palabas. Kabaliktaran sa kaguluhan ng pamilya de la Rosa, ang huling araw ni Belle, bago ang kasal ay naging kalmado. Mula nang umalis siya sa bahay, nanatili muna siya sa bahay ng Kuya Joel niya. Ang mainit na atmosphere, ang pag-aalaga ng kanyang kuya at ate, at ang mga lutuin ng nanay niya ay dahan-dahang gumaling sa kanyang mga sugat. Ginugol niya ang oras niya sa pagpapahinga, pagbabasa, pakikinig sa musika, at pag-aalaga sa sarili niya. Regular siyang nagpapatingin sa doktor. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang maliit, pero malakas na tibok ng puso ng anak niya, hindi niya mapigilan ang mga luha niya. Ang mga luha na yon ay galing sa kaligayahan at pag-asa. Ang anak na ito ay ang pinakamahalagang regalo sa kanya. Ang motibasyon niya para maging mas mahusay at mas malakas. Hindi rin niya nakalimutan na tawagan si Celestine Santos. Sinabi ni Celestine kay Belle na ang The Royal Grand Hotel ay tumatawag kay Don Ricardo para sa utang niya. Sinabi rin nila na kung hindi sila magbabayad, hindi lang nila kakakancel ang kasal, kundi maaari rin silang kasuhan para sa pag-apekto sa reputasyon ng hotel. Mukha silang nasa mainit na tubig ngayon. Sabi ni Celestine kay Belle, ang boses niya ay masaya. Narinig niya na si Don Ricardo ay humihingi ng pera sa lahat. Pero walang pumapayag. Alam ng lahat na ang kumpanya niya ay hindi kumikita at maraming utang. Ngumiti lang si Belle. Iyon ang presyo ng kanilang kasakiman at pride. Gusto nila ng isang magarbo na kasal para may maipagmalaki.
Pero hindi sila may kakayahang magbayad at nag-extort pa sila ng pera sa manugang nila. Ngayon, ang trap na ginawa nila ay sumasarado na sa kanila. Biyernes ng gabi, isang araw bago ang kasal. Habang naghahanda si Belle para matulog, may natanggap siyang huling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam niyang galing kay Marco. "Belle, alam kong galit ka sa akin, pero walang kasalanan ng anak natin. Isipin mo lang siya, bumalik ka na sa akin. Kahit anong mangyari, kailangan niya ng isang buong pamilya. Nangangako ako na babawi ako sa iyo at magiging mabait ako sa iyo at sa pamilya mo. Patawarin mo ako." Ang mga salita ay mukhang sinsero, pero para kay Belle, plastic lang at nakakatawa. Isang buong pamilya. Isang pamilya na nabuo sa panloloko, pagtataksil, at panlalamang. Hindi kailangan ng anak niya ang ganitong tatay. Hindi sinagot ni Belle ang mensahe. Binura niya lang ito at pinatay ang telepono niya. Masyado nang huli ang lahat. Ang pagmamahal niya para kay Marco ay patay na noong ginamit niya ang anak niya para pagbantaan siya. Bukas, pupunta si Belle doon hindi bilang asawa niya o bilang hipag ng lalaki. Pupunta siya bilang isang tao na maghahanap ng hustisya para sa sarili niya at sa anak niya, sa tiyan niya. Ang bagyo ay malapit na at handa na si Belle na harapin ito. 8:08. Ang araw ng pagbagsak. Sabado ng umaga, Disyembre 25. Ang araw na dapat ay nasa Palawan ang pamilya Reyes. Pero nandito si Belle. Nakaupo sa isang coffee shop sa tapat ng The Royal Grand Hotel. Mula sa lugar na ito, nakikita niya ang buong view ng main entrance kung saan magaganap ang kasal ni Chris. Sa labas, maraming kotse, mga mamahaling kotse. Ang mga bisita, ang mga lalaki ay nakasuit at ang mga babae ay nakamagandang damit at masayang pumapasok. Ang pamilya ng lalaki ay nakatayo sa pinto para batiin ang mga bisita. Si Don Ricardo at si Doña Elena ay pilit nang ngumingiti, pero ang kanilang pag-aalala at pagkapagod ay halata sa mukha nila. Nakatayo sa tabi nila si Marco. Ang mukha niya ay puti at paminsan-minsan ay tumitingin sa kalsada na parang may hinahanap o kinatatakutan. Mukha silang mga artista na sumusubok na tapusin ang kanilang huling eksena. Uminom si Belle ng tsaa at kalmado siya. Sinabi na niya kay Celestine at sa mga journalist kung ano ang gagawin. Ang lahat ay gagalaw lang kapag nagsimula na ang kasal. Kapag ang lahat ng bisita ay nasa loob na, iyon ang climax ng palabas. Eksaktong 1:30 p.m., ang tamang oras. Ang dami ng pumapasok ay bumababa na. Nakita ni Belle si Don Ricardo na huminga ng maluwag. Siguro ay inakala niya na wala ng problema at pwedeng magsimula na ang seremonya. Pero nagkamali siya. Sa oras na iyon, nakita ni Belle si Marga, ang manager ng hotel, at 2 security guards na lumabas sa main entrance. Lumapit siya kay Don Ricardo. Ang mukha niya ay seryoso. Kahit na hindi narinig ni Belle ang sinasabi nila, sa pamamagitan ng kanilang ugali, alam niyang nagbibigay si Marga ng ultimatum. Ang hangin sa labas ay naging tensyonado. Ang ilang late na bisita ay tumigil para maging curious. Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo at Doña Elena ay nawala. Nagsimula silang magtalo. Inilipat ni Don Ricardo ang kanyang mga kamay para magpaliwanag. Si Doña Elena ay mukhang iiyak. Si Marco ay nakatayo lang doon at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang palabas ay nagpapakita na ng unang senyales ng pagkasira. Ang entablado ay nakalagay na. Ang mga bida ay nasa lugar na. Naghihintay na lang sa mga pinakaimportanteng tao na lumabas at sila ay paparating na. Habang ang pamilya ni Don Ricardo ay abala sa pag-uusap sa hotel, isa pang kaganapan ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang grupo ng mga tao na may kamera na mukhang journalist ang biglang lumitaw sa gate. Sila ang mga inimbita ni Belle. Ang pagdating ng media ay nagdagdag sa kaguluhan. Ang ilang bisita ay kumuha ng telepono para mag-video at kumuha ng litrato.
Si Don Ricardo at Marco ay nagulantang. Hindi nila maintindihan kung bakit nandito ang media. Sinubukan nilang pigilan sila, pero ang mga reporter ay sumingit at itinuro ang kamera sa pamilya ng lalaki. "Sir, may problema ba sa kasal tungkol sa pera? Mr. Marco de la Rosa, may balita na nangangaliwa kayo at may anak sa iba. Totoo po ba iyon?" Maraming matatalim na tanong ang inihagis sa kanila tulad ng bagyo. Si Don Ricardo at Marco ay natigilan at hindi makasagot. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, ang bida sa palabas ay lumitaw. Mula sa kabilang kalsada, si Celestine Santos na nakasuot ng simpleng puting dress ay may karga na isang cute na batang lalaki at kalmadong lumapit. Ang bata ay si Leo Jr., ang anak ni Marco. Ang bata ay hindi natatakot sa dami ng tao. Ang kanyang mga mata ay malaki at tumitingin sa paligid. Ang lahat ng kamera ay agad na tumutok sa mag-ina. Si Celestine ay hindi natakot at lumapit sa gitna ng media at tumayo sa tapat ni Marco na parang yelo. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. "Marco de la Rosa, nandito ako hindi para sirain ang kasal ng kapatid mo. Nandito ako para bigyan ng pangalan ng anak natin." Pagkatapos, yumuko siya, itinuro si Marco at sinabi sa bata, "Leo Jr., tingnan mo. Iyan ang tatay mo." Ang buong lugar ay parang sumabog at nagsimulang mag-usap ang mga tao. Ang lahat ay tumingin sa bata at walang sinuman ang makakaila na kamukhang kamukha niya si Marco. Iyon ay isang living evidence na hindi matatanggihan. Umatras si Marco ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Umiling siya at nagutal, "Hindi. Hindi totoo. Sino? Sino ka? Hindi kita kilala." Ang kanyang duwag na pagtanggi ay nagpalala lang sa sitwasyon. Tiningnan siya ni Celestine. Ang mga mata niya ay puno ng galit at sakit. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang pagdating ay naging matagumpay. Ang unang bomba ay sumabog at ang lakas nito ay sapat na para magpaguho sa buong pundasyon ng pamilya de la Rosa. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa pagtatalo ni Celestine at ni Marco, nagdesisyon si Belle na oras na para lumitaw siya. Nagbayad siya, kalmadong lumabas sa coffee shop at naglakad papunta sa hotel. Ang pagdating niya, ang legal na asawa ni Marco, ay agad na nagdulot ng isang bagong kaguluhan. Ang lahat ng kamera ay tumingin kay Belle. "Belle, anong masasabi mo sa sitwasyong ito? Alam mo ba ang relasyon ng asawa mo at ng babaeng ito?" Hindi sumagot si Belle sa kahit anong tanong. Tahimik siyang lumapit kay Celestine at humarap sa asawa niyang traidor at sa kanyang mapagpanggap na pamilya. Tiningnan niya si Marco na nanginginig. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Tiningnan niya si Don Ricardo at Doña Elena na tumitingin kay Belle ng may galit at takot. Ngumiti si Belle. Isang simpleng ngiti pero puno ng pagkadismaya. Pagkatapos, humarap siya sa mga journalist. Ang boses niya ay hindi malakas, pero malinaw at matalas na pumapatay sa lahat ng ingay sa paligid. "Hello, mga reporter. Salamat sa pagpunta niyo ngayon. Ang lahat ng sinabi ni Celestine ay totoo. At para mawala ang lahat ng pag-aalinlangan niyo, ako, bilang legal na asawa ni Marco de la Rosa, ay magbibigay ng ilang ebidensya." Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang 2 folder na inihanda niya. Isang folder ay ibinigay niya kay Ate May, ang journalist na pinagkakatiwalaan niya. Ang isa pa ay itinaas niya para makita ng lahat. "Nasa kamay ko ito. Una, ito ang DNA test result na nagpapatunay na si Marco de la Rosa at si Leo Jr. de la Rosa ay mag-ama na may 99% na posibilidad. Hindi na siya makakaila." Binuksan niya ang susunod na pahina. Pangalawa, ito ang bank statement na nagpapatunay na sa loob ng 3 taon, bawat buwan si Marco ay nagbibigay ng 40,000 kay Celestine Santos para sa anak niya. Isang responsableng tatay,
pero isang sinungaling na asawa. Sa huli, itinaas niya ang pinakamakapal na folder, ang folder na inihanda ni Attorney Rafael para sa kanya. At ito ang pinaka-interesting. Ito ay isang detalyadong listahan ng lahat ng pera na nagastos ko para sa pamilya ng asawa ko sa loob ng 3 taon, mula sa pera para sa pag-renovate ng bahay, bagong kotse para sa biyenan ko, tuition para sa hipag ko, at ang highlight ay ang 1 milyong piso na down payment para sa kasal na ito. Sa kabuuan, ang halaga ay halos 8 milyong piso. Hindi lang nila niloko ang damdamin ko, kundi ginawa rin nila akong ATM machine. Bawat ebidensya na ibinigay ni Belle ay parang martilyo na tumama sa ulo ni Marco at ng kanyang pamilya. Si Marco ay natulala. Ang buong katawan niya ay mahina at muntik ng mahulog. Hindi siya makasagot. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging lila sa galit at kahihiyan. Si Doña Elena ay umupo na sa sahig at umiyak ng malakas. Ang tunay na mukha nila, ang mukha ng mga sinungaling, sakim, makasarili at mapagpanggap ay nabunyag na sa harap ng lahat at sa harap ng kamera ng media. Ang pagbagsak ni Marco de la Rosa ay hindi na isang banta. Ito ay isang katotohanan. Pagkatapos ibigay ni Belle ang huling ebidensya, si Marga, ang manager ng hotel, ay hindi na nag-alangan. Lumapit siya sa harap, kinuha ang microphone at nagsalita ng malinaw. Ladies and gentlemen, ako po si Marga, ang manager ng The Royal Grand Hotel. Sa ngalan ng aming management, ikinalulungkot naming ipahayag dahil sa paglabag ng pamilya ng lalaki sa kontrata at sa kanilang kawalan ng kakayahang magbayad, kailangan naming kansilahin ang kasal ni Mr. Crisanto de la Rosa. Kami ay humihingi ng paumanhin sa abala na ito. Para sa anumang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa pamilya ng lalaki. Si Mr. Don Ricardo. Ang pahayag ni Marga ay parang kidlat, ang huling patak na nagpaapaw sa tasa. Ang lahat ay lumabas na. Ang mga bisita na nag-aalinlangan sa una ay naniwala na sa kwento. Nagsimula silang mag-usap. Maraming kumuha ng telepono at nag-livestream ng nangyayari. Ang pag-uusap, ang tawa, ang pagtingin na may awa at pagkamuhi ay nasa pamilya de la Rosa. Ang nobya at ang pamilya niya, matapos marinig ang balita, ay tumakbo rin sa labas. Nakita nila ang kaguluhan at narinig ang mga pag-uusap. Ang batang nobya ay hindi kinaya ang shock at nahimatay. Ang pamilya niya, nang malaman na ang kanilang anak ay muntik ng maikasal sa isang pamilyang sinungaling, ay nagalit. Itinuro ng tatay ng nobya ang mukha ni Don Ricardo at pinagalitan siya at sinabing cancelled na ang kasal. Ang pamilya de la Rosa ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na makatayo si Don Ricardo at sumandal na lang sa dingding. Si Doña Elena ay nasa sahig pa rin at umiiyak. Si Chris, ang kawawang nobyo, ay natulala. At si Marco, ang may sala sa lahat, ay nakatayo lang doon, nakayuko, at hindi makatingin sa kahit kanino. Ang kanilang reputasyon, karangalan, karera, ang lahat na kanilang binuo sa kasinungalingan, ay naging abo sa loob lang ng isang umaga. Ang misyon ni Belle at Celestine ay tapos na. Tiningnan nila ang isa't isa at tumango. Hindi nagalit si Belle, kalmado na lang siya. Ang lahat ng pabigat sa puso niya ay nawala. Malamig siyang tumalikod at umalis sa kaguluhan. Sumunod sa kanya, si Celestine, dala ang anak niya. Ang mga iyak, mura at tunog ng kamera ay naririnig pa rin sa likod, pero hindi na sila nakakaapekto kay Belle. Naglakad siya sa ilalim ng sikat ng araw sa isang araw ng Disyembre at naramdaman niya na ang kinabukasan niya ay mas maganda na. 9. Isang buwan na ang nakalipas. Ang hangin sa Palawan ay nagdala ng lasa ng dagat at dahan-dahang hinipan ang buhok ni Belle. Nakaupo siya sa isang mahabang upuan sa ilalim ng anino ng mga puno ng niyog at pinapanood niya ang puting buhangin at ang asul na dagat. Ang kanyang mga magulang
ay naglalakad sa tabing dagat. Ang Kuya Joel niya at ang Ate Sara niya ay naglalaro kasama ang mga anak nila sa tubig. Ang kanilang masayang tawanan ay sumama sa tunog ng alon at naglikha ng isang mapayapang kanta. Ang biyahe sa Palawan, kahit na late ng isang buwan, ay natupad din. Hindi na ito isang pagtakas, kundi isang selebrasyon, isang pagdiriwang para sa kalayaan, para sa isang bagong simula. Ang lahat ay naayos na ng mabilis. Ang kanilang paghihiwalay ni Marco ay natapos sa loob ng isang linggo. Gamit ang mga ebidensya, nakuha ni Belle ang karapatan na alagaan ng anak niya. Ang kanilang bahay, na galing sa pera ng mga magulang ni Belle, ay ibinigay din sa kanya ng korte. Si Marco at ang kanyang pamilya, matapos ang iskandalo sa kasal, ay nawalan na ng lahat. Ang kumpanya ni Don Ricardo ay bankrupt na. Ibinenta nila ang malaking bahay nila para bayaran ng utang. Si Marco ay tinanggal sa trabaho. Si Chris ay hiniwalayan ng nobya niya. Nagbayad sila ng isang mataas na presyo para sa kanilang mga ginawa. Para kay Celestine, nakuha niya rin ang gusto niya. Pinilit si Marco na kilalanin ang anak niya at magbigay ng regular na pera ayon sa desisyon ng korte. Kahit na wala siyang asawa, ang anak niya ay may pangalan na. Minsan, nag-uusap pa rin sila ni Belle na para silang mga kaibigan na dumaan sa isang laban. Inilagay ni Belle ang kanyang kamay sa tiyan niya at naramdaman niya ang buhay na lumalaki bawat araw. Nagdesisyon siya na pananatilihin niya ang bata. Hindi ito ebidensya ng isang mali na kasal. Ito ay pag-asa. Ito ang kinabukasan niya. Palalakihin niya ang anak niya ng mag-isa at bibigyan siya ng pinakamagandang buhay. Isang malinis na kapaligiran na puno ng pagmamahal galing sa kanya at sa pamilya Reyes. Tiningnan ni Belle ang mga mahal niya sa buhay na masaya. Nawalan siya ng isang masamang asawa at isang pamilyang sinungaling. Pero nahanap niya ang sarili niya, isang malakas, malaya at independent na Belle Reyes. Ang nakaraan ay tapos na. Isang bagong kabanata sa buhay niya. Isang buhay na puno ng kaligayahan at liwanag. Ang magsisimula na dito mismo sa magandang isla na ito.